Ito pala yung in-order kong RC crawler sa Lazada. Mga ilang araw na rin to sa akin. Rear wheel drive nga pala to. Entoy grade. Makikita nyo guys, meron tong suspension. Kaya maganda to pang off-road. Nagpe-play siya. Pwede nyo rin lagyan ng pabigat to para maging realistic yung suspension. Sa materials, rubberized yung tires niya. Napipisil-pisil. Nasisimulate yung para may hangin siya sa loob. Para dagdag grip sa off-road. Meron pang spare tire. Kaso plastic lang siya, design lang. Plastic. Dito napapalit dyan sa gulong niya. Talagang dyan lang yun. Tapos ang materials pala nito, sa chassis niya all plastic, hindi alloy. Sinalagay din sa description alloy pero hindi. Plastic yan. Plastic. Tapos ito yung motor niya, maliit lang, generic. Yung panglaruanan talaga. Para sa arangkada niya yun sa reverse. Then ito naman yung motor niya sa steering. Then meron siyang steering alignment. Maganda rin tong kulay niya, black green, tapos yung mags niya may orange. Bumagay sa kanya yung kulay niya. Ito yung mga anggulo niya. Monster truck na maliit. Try natin lagyan ito ng battery. Ito yung battery niya, rechargeable. Li-ion 500 mAh, tapos 3.7 volts. Tapos ito yung output niya sa RC crawler. Yun yung socket. Kabit na natin. Yan yung input. Tapos yung pagkabit, ganito lang. Diyan yung sunod natin pagkabit para di mabanat yung wire. Pag yung wire kasi nasira, maghihinang ka pa. Kaya dapat doble ingat sa pagtanggal kabit ng battery. Ito yung remote niya. Nalagyan din natin ito ng battery ng matesting natin yung andar. Bali ito yung battery ko. Rechargeable siya. 2,500 mAh. AA. Medyo may kabigatan to. Saka siksik siya pag nilalagay sa slot ng remote. Medyo mataba kasi siya. Ito yung switch nung remote. Then dito sa ilalim yung sa RC crawler. Yung on off niya. May sound siya pag ginaganyan siya. Parang nag-engine brake. Pistol type na controller.
Turn on natin tong controller sa itong RC roller para mag-purge ng dalawa. Ayan. Rear wheel drive. Bali, ito yung steering niya. Left and right. Non-proportional. Yun to para sa accelerate. Pag ganyan direction. Pag pabaliktad naman reverse. On-off lang siya. Hindi proportional. Pwedeng pitik-pitik lang para precise yung andar. Para di masyadong matulin. Medyo malakas din umatak to. Kahit ako sa inyong video kung gaano kalakas umatak to ng maleta. Ito na ngayon yung RC crawler sa itong maletang hatakin niya. Diyan yung sa kalaki. Bali walang laman niya pero mabigat din. Dito nakatali sa spare tire sa asasipan ng maleta. Bago muna yan, lagyan muna natin ng pabigat sa likod. Itong wallet ko. Meron itong laman sa loob, medyo mabigat din niya para dagdag kapit do sa gulong niya sa likod. Tingnan natin ngayon kung kakayanin niyang hatakin yung maleta. Ito yung remote. Connected na. Ngayon, testing na natin. Okay din siya. May torque. Kahit toy breed lang. Basta't meron lang pabigat sa likod, mahahatak niya. Para di nadudulas yung gulong. Kasi nadudulas gulong nito pag walang pabigat. So ito naman na test natin kung kakayanin niya makaahon dyan. Sukatin lang natin. $45 degrees daw yung kaya nitong iahon. Tingnan natin kung totoo. Ngayon, testing natin guys kung kakayanin niya. Rear wheel drive kung kakayanin makaahon. Kaya niya guys. Malakas nga itong umahon. Basta't pabante na, wag paaktas kasi dudulas ang gulong. Tulad ng ginagawa, pag nahulog siya, dapat sa malambot na kasi mumurenan to. Baka kasi masira ka agad pag nahulog sa matigas. Okay siya guys. Pag lobat naman siya, pag na-discharge, ito yung gagamitin niya yung provided na charger para sa kanya. Tusok nyo lang, then tusok nyo sa USB ng power brick nyo. May indicator yan pag charging. Pero pag full battery na yan, mawawala yung ilaw niya. Itong battery niya, pwede nyo rin i-upgrade to. Pwede nga rin i-modify ito dahil 3.7 volts yung battery. Yung battery ng cellphone pwedeng ilagay sa RC crawler. Hihinangin mo lang. Sa meron yan sa Shopee Lazada. Yung 700 mAh, pwede kayo mag-upgrade. Para mas matagal maubos. Sa charger naman niya, mabilis naman siya mag-charge. Kasi sinasabi ng iba, 30 minutes yung playtime mo pero 2 hours yung charging time. Pero sa akin, mabilis yung charge niya. Kung 30 minutes ang playtime, estimation 30 minutes din yung charging time ko. Itong remote niya, may tatak ng 2.4 GHz dyan pero hindi yan 2.4 GHz. Bali ang problema sa mga gantong controller, kung dalawa kayo na order ng gaytong RC crawler na gantong model, hindi nyo malalaro ng sabay dahil may interference. Kung halimbawa,
ina-accelerate niyo sa'yo, pati rin yung kanya mag-accelerate din. Yung distance naman nito medyo malayo. Hindi nga lang nagpe-penetrate sa pader dahil hindi siya 2.4 GHz. Dahil toy grade to, non-proportional yung mga controls nito. On-off lang. Sa RC crawler naman, di ko na nakuhanan ng video sa off-road pero kahit maliit lang is okay pa rin pang off-road dahil double sa mga gulong. Yung weight niya magaan lang. Kaya pag nabangga, hindi masyadong malakas sa impact. Tapos yung harapan nga pala nito medyo maselan. Medyo malambot yung harapan niya. May papakita pala ako sa inyo yung video. Yung parang may bug siya eh. May parang may defect. Pag nililiko ko sa kanan, tapos pag nag-accelerate, nawawala yung liko. Demo ko lang sa inyo. Pag naaliko, pa kanan. Tapos pag na-accelerate ko, nawawala yung steering. Ayan. Di ba nawawala? Parang may error sa kanya. Ganyan pagpakanan. Gumagano. Pero pagpakaliwa, okay naman siya. Pati sa reverse. Diyan na talaga sa arangkada sa pagliko niya sa kanan, nagkaaganon siya. Bali yun lang guys, and salamat sa panonood.